Noong tag-araw ng 2001, sa isang liblib na lambak, 3 babaeng estudyante sa kolehiyo ang naglaho na parang bula. Ang lahat ng kanilang gamit ay naiwan sa kanilang pwesto at ang tolda ay nakabukas. Sa gitna ng lahat ng iyon, tanging sila lamang ang nawawala. Ang kaso ay itinuring lamang na simpleng paglalayas at unti-unting nalimutan sa paglipas ng mga taon. Ngunit isang lumang cassette recorder na natagpuan sa putikan ang nagbago ng lahat. May sumusunod sa atin, may tunog ng sasakyan, at sa huli, isang mababang boses ng lalaki ang naiwan sa tape. Sabihin mo kung nasaan yon. Isang eksenang hindi sinasadyang nasaksihan at ang 3 nawawalang estudyante. Ano nga ba ang kanilang nakita? Noong araw na iyon, noong gabing iyon, ano ba talaga ang nangyari sa lambak? Ang kwento ngayon ay hatid sa inyo ng silid ng mga tala ng krimen. Paki-subscribe at i-like ang aming channel. Malaking tulong ito upang maitala at maipamahagi namin ang mga ganitong hindi pa nalulutas na kaso. Noong Hulyo 28, 2001, Sabado, alas 9 ng umaga, isang puting sedan ang bumusina sa harap ng isang cafe malapit sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ang babaeng nasa driver's seat ay nagbaba ng bintana at kumaway. Siya si Andrea Andeng Reyes, 22 taong gulang, isang third-year fine arts student sa isang universidad sa Maynila. Isang babaeng may katamtamang tangkad at bobcat na buhok. Siya ang planning director ng kanilang university travel organization. Siya ay isang taong metikuloso at laging gumagawa ng sulat kamay na listahan ng mga dadalhin bago ang bawat biyahe. Mula sa kanto ng gusali, 2 babaeng may malalaking backpack ang tumakbong papalapit. Si Micaela Mica Santos, 19 taong gulang, isang second-year biology student, may mahabang itim na buhok at nakasalamin, ay isang tahimik ngunit mapanuring kaibigan. Sa tabi niya ay si Cristina Tina Cruz, 22 taong gulang, isang third-year sociology student. Habang inaayos ang sintas ng kanyang sapatos, si Tina ang pinakamasigla sa 3 at laging nakangiti, ang mood maker ng grupo, ang init sa loob ng kotse. Buksan mo nga ng kaunti. Hindi, naka-aircon yan. Bilis, sakay na. Habang isinasakay ang mga gamit sa trunk, bahagyang nagtawanan ang 3. Ito ay isang biyahe na 1 linggo na nilang pinaghahandaan para sa kanilang summer break. Ang kanilang destinasyon ay ang lambak ng Siniloan sa Tanay, Rizal, isang lugar na inirekomenda kay Andeng sa isang online forum. Sikat ito dahil sa malalim na lambak at malinaw na tubig, perpekto raw para sa camping. Alas 10 ng umaga, bumaybay ang sasakyan sa expressway, patungong Silangan. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga luntiang kabundukan at mula sa radyo, tumutugtog ang mga sikat na OPM hits ng tag-araw. Nagpapalitan ang 3 sa pagmamaneho at huminto sa isang service area upang bumili ng ice cream at magpakuha ng litrato. Isang ordinaryo, masaya at mapayapang hapon. 1:15 ng hapon, sa pasukan ng lambak ng Siniloan sa Tanay, Rizal, dumaan ang kotse sa isang makitid na daan at huminto sa maliit na paradahan ng campsite. Sa paligid ng lambak, may ilang mga tolda na nakatayo at maririnig ang tawanan ng mga pamilyang nagtatampisaw sa tubig. Ibinaba ng 3 ang kanilang mga gamit at pumunta sa administration office para kumuha ng kanilang pwesto. Isang patag na lugar sa itaas na bahagi ng ilog, napapaligiran ito ng mga puno at sa harap nito ay may malinaw at malamig na tubig na dumadaloy. Ang ganda rito, sigaw ni Tina habang nakadipa. Kinuha ni Mika ang kanyang kamera mula sa backpack at nagsimulang kunan ng litrato ang paligid habang si Andeng ay nagsimulang magtayo ng tolda. Nagtulungan ang 3 sa paglatag ng kanilang puting dome-shaped na tolda. Tumutulo ang kanilang pawis, ngunit masaya ang kanilang mga mukha. Bandang alas 2 ng hapon, nananghalian sila sa isang kalapit na karinderya. Ang may-ari ng karinderya ay nagbigay ng testimonya sa pulisya kalaunan. Mukha naman silang mababait at masasayang mga bata. Habang kumakain ng bulalo, nagtatanong sila tungkol sa mga ruta ng biyahe. Wala akong napansin na kakaiba sa kanila. Pagkatapos kumain, bumalik ang 3 sa ilog at nagsimulang magtampisaw.
Inilubog nila ang kanilang mga paa sa malamig na tubig na hanggang bukong-bukong nagbasaan at nagtawanan. Kinuha ni Mika ang kanyang sketchpad at nagsimulang iguhit ang tanawin habang kinukunan naman ni Andeng ng litrato ang kanyang ginagawa. Umakyat si Tina sa isang malaking bato sa tabi ng ilog at sumigaw, "Hoy, akyat kayo rito!" Isang ordinaryong hapon sa tag-araw para sa mga ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ngunit sa mapayapang sandaling iyon, isang maliit na lamat ang nagsisimulang mabuo. Bandang 4:00 ng hapon, bumalik si Andeng sa tolda at kinuha ang kanyang diary mula sa backpack, isang maliit na notebook na may dilaw na pabalat. Nasanay na siyang isulat ang mga nangyari sa araw-araw tuwing nagbibiyahe. Nang hawakan niya ang kanyang panulat para magsulat, biglang natigilan si Andeng. Sa kabilang pampang ng ilog, mga 20 metro ang layo, isang grupo ng 4 na lalaki ang nagtatayo ng kanilang tolda. Mukhang nasa early 30s sila. Lahat ay matitipuno ang pangangatawan at nakasuot ng mga short-sleeve t-shirt, ngunit ang kanilang mga tindig ay masyadong tuwid. Para silang mga sundalo o miyembro ng isang katulad na organisasyon. Isa sa kanila ang tumingin sa direksyon nila at may sinabi, at ang 3 pa ay lumingon din. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ang mga lalaki at itinaas ang kamay para bumati. Pilit na ngumiti pabalik si Andeng. Iyon lang, walang espesyal na nangyari. Ngunit noong gabing iyon, isinulat ni Andeng sa kanyang diary ang isang pangungusap. Yung mga lalaki sa kabilang tolda, tingin ng tingin dito. 10:00 ng gabi. Binalot ng dilim ang lambak. Sa loob ng tolda, nagluto ang 3 ng instant noodles at naghati-hati sa ilang lata ng beer. Mula sa labas, ang huni ng mga kuliglig ang pumalit sa ingay ng mga insekto sa araw at marahan na umaalingamngaw ang agos ng tubig sa ilog. Binuksan ni Mika ang kanyang flashlight para magbasa ng libro habang si Tina naman ay humiga at sinabing, "Tingnan natin ang mga bituin," sabay bukas ng zipper ng tolda. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tawanan ng mga lalaki mula sa kabilang pampang, tunog ng mga taong nag-uusap habang nagiinuman. Isang ordinaryong tanawin sa isang campsite, ngunit nakaramdam si Mika ng hindi maganda. Pakiramdam niya ay may nakatingin. Nang iangat niya ang kanyang mukha sa gitna ng kadiliman, isa sa mga lalaki ang nakatitig sa kanila. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahang umiwas ng tingin ang lalaki. "Uy, Andeng, hindi ba't medyo kakaiba sila?" Mahinang sabi ni Mika. "Ano ka ba? Nabigla lang siguro noong nakita ka." "Hindi, pakiramdam ko kanina pa sila nakatingin. Nag-overthink ka lang. Mga camper lang din naman sila, di ba?" Binaliwala lang ito ni Andeng. Ngunit ang kaba ni Mika ay hindi madaling nawala. Nang gabing iyon, muling binuksan ni Andeng ang kanyang diary. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, dinagdagan niya ang kanyang isinulat. Sinabi ni Mika na kinakabahan siya. "Ako rin, medyo nakakaramdam ng kakaiba." Kinaumagahan, Hulyo 29, 2001, Linggo, napansin ng mga kalapit na camper ang kakaibang sitwasyon bandang 8:00 ng umaga. Ang pasukan ng puting tolda ay nakabukas ng malapad at walang sinuman sa loob. Ang mga sapatos ay naroon pa, ang mga bag ay naroon pa, at 3 cellphone ang nakasaksak pa sa charger. Ang susi ng kotse ay nakasaksak pa rin sa ignition. Ngunit ang 3 estudyante ay hindi matagpuan. Inisip ng tagapamahala ng campsite na marahil ay naglakad-lakad lang sila sa umaga at hindi ito pinansin. Kahit tanghali na ay hindi pa rin sila bumabalik, kaya't ilang camper ang naghanap sa paligid ng ilog, ngunit wala silang nakita. Ang ulat ng pagkawala ay isinampa 3 araw pagkatapos, Lunes, 2:00 ng hapon. Sa panahong iyon, 3 beses nang bumuhos ang malakas na ulan. Halos lahat ng bakas sa lugar ay nabura na. Ang golden time para sa paunang investigasyon ay walang awang nasayang at sa loob ng puting tolda, iisang piraso lamang ng ebidensya ang natira. Sa isang pahina ng dilaw na diary, ang mga salitang nakasulat ay nanginginig ng husto, nakakatakot. Hulyo 21, 2001, 4:30 ng hapon, habang marahang dumadaloy ang tubig sa ilog,
Ang tatlong estudyante ay may kanya-kanyang ginagawa. Si Andeng ay nakaupo sa lilim sa harap ng tolda at nagsusulat sa kanyang diary, habang si Mika ay nakaupo sa isang bato sa tabi ng ilog at nagbabasa. Si Tina naman ay namumulot ng maliliit na bato sa pampang at nagpapatalbog sa tubig, isang mapayapang tanawin sa hapon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Sa kabilang pampang ng ilog, mga 10 metro ang layo, 4 na lalaki ang nagtatayo ng kanilang tolda. Mukhang nasa early 30s sila. Lahat ay matitipuno ang pangangatawan at maayos ang pananamit. Nakasuot sila ng itim na t-shirt, khaki na pantalon at magkakamukhang hiking boots. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at may regularidad, para silang mga taong sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Matapos itayo ang tolda, naglabas sila ng isang folding table at nagsimulang uminom. Isa-isang nadagdagan ang mga lata ng beer at unti-unting lumakas ang kanilang mga boses. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong lambak. Habang nagsusulat sa diary, biglang nag-angat ng tingin si Andeng. Isa sa mga lalaki sa kabilang pampang ang nakatingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumisi ang lalaki at kumaway. Tumango lang si Andeng at ibinalik ang tingin sa kanyang diary, ngunit patuloy niyang nararamdaman ang tingin nito. Ilang minuto ang lumipas, nang muling mag-angat ng tingin si Andeng, 2 lalaki na ang nakatingin sa kanila. Nag-uusap sila habang tumatawa. Nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Andeng. Pumasok siya sa tolda at nagsulat sa kanyang diary. Yung mga lalaki sa kabilang tolda, tingin ng tingin dito. Bandang 6:00 ng gabi, nagsimula ng lumubog ang araw. Naghanda ang 3 ng hapunan sa harap ng kanilang tolda. Nagluto sila ng instant noodles sa isang portable stove at inilatag ang mga biniling kanin na nakabalot sa dahon. Cheers! Sigaw ni Tina, itinaas ang kanyang lata ng beer at bahagyang nagtawanan ang 3 habang pinag-umpog ang kanilang mga lata. Sa sandaling iyon, isang lalaki mula sa kabilang pampang ang nagsimulang maglakad patungo sa kanila. May hawak siyang lata ng beer. Tinawid niya ang mga bato sa ilog at lumapit sa 3. Habang papalapit siya, kinabahan ang 3. "Hi, nagka-camp din kami. Kung okay lang, pwede bang makahiram ng kaunting asin?" sabi ng lalaki habang nakangiti. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Matalim ang mga ito. Nag-alinlangan sandali si Andeng, ngunit kinuha niya ang lalagyan ng asin mula sa kanyang backpack. Sige, heto, salamat. Mga estudyante ba kayo? Saan kayo galing? Sa Maynila po. Ganun ba? Kami naman taga-Tanay lang, may reunion. Ganda ng view dito, no? Natural na nakipag-usap ang lalaki, ngunit ang kanyang tingin ay patuloy na sinusuri ang 3, na parang hinuhubaran sila. Lalo na kay Mika siya matagal na nakatitig. Yumuko si Mika at sa lupa na lamang tumingin. "Sige, hihiramin ko na tong asin ha. Ibabalik ko na lang mamaya." Kinuha ng lalaki ang lalagyan ng asin at dahan-dahang bumalik. Tahimik na pinanood ng 3 ang kanyang likuran. Nang makabalik ang lalaki sa kanilang tolda, sinalubong siya ng 3 pa. Muli silang tumingin sa direksyon ng mga babae at may pinagbubulungan. "Uy, hindi ba't medyo kakaiba sila?" Mahinang sabi ni Mika. "Anong kakaiba? Kanina pa sila tingin ng tingin. Tsaka yung mata nung lalaki kanina, iba. Mabait lang siguro. Nang hiram lang naman ng asin." Tila hindi ito pinapansin ni Tina. Ngunit si Andeng man ay nakaramdam ng hindi maalis na pagkailang. Masyadong matagal na natili ang tingin ng lalaki. Para bang may kinukumpirma. Habang kumakain ng hapunan, patuloy nilang nararamdaman ang mga titig. Ang mga lalaki sa kabilang pampang ay patuloy sa pag-inom at unti-unting lumalakas ang kanilang mga boses. Paminsan-minsan, maririnig ang kanilang tawanan habang nakatingin sa kanila. Dahil sa kaba, muling kinuha ni Andeng ang kanyang diary. Sinabi ni Mika na kinakabahan siya. "Ako rin, medyo nakakaramdam ng kakaiba." Pagpatak ng 9:00 ng gabi, tuluyan nang binalot ng dilim ang paligid. Pumasok ang 3 sa tolda at isinara ang zipper hanggang sa itaas. Mula sa labas, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang agos ng tubig sa ilog ang maririnig, at ang tawanan ng mga lalaki mula sa kabilang pampang.
Kailan kaya matutulog yung mga yon? Tanong ni Mika na may halong kaba. Matutulog din yan. Matulog na rin tayo. Sabi ni Andeng, ngunit sa totoo lang, hindi rin siya makatulog. Kung pakikinggan niyang mabuti, may mga tunog na nagmumula sa kabilang pampang. Tunog ng mga nag-uumpugang lata, tawanan, at paminsan-minsang mababang usapan. Bandang 10:00 ng gabi, sa wakas ay tumahimik, nakahinga ng maluwag ang tatlo, na unang nakatulog si Tina, at si Mika man ay pumikit na. Pinatay ni Andeng ang flashlight at humiga. Sa kadiliman, tanging ang marahang agos ng tubig sa ilog ang naririnig, ngunit hindi makatulog si Andeng. May mali. Mabigat ang hangin at masyadong tahimik. Para bang pati ang huni ng mga insekto ay tumigil. Dahan-dahang iminulat ni Andeng ang kanyang mga mata at tumitig sa labas, sa tela ng tolda. Sa sandaling iyon may naramdaman siyang tao sa labas. Mga yabag, dahan-dahan at maingat na papalapit. Pinigil ni Andeng ang kanyang hininga. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng tolda. May nakatayo sa labas. Isang itim na anino ang mababanaag sa tela ng tolda. Dahan-dahang niyugyog ni Andeng si Mika na natutulog sa tabi niya. Nagising si Mika. Ipinatong ni Andeng ang kanyang hintuturo sa labi, isang senyas na manahimik. Pinigil nilang dalawa ang kanilang hininga at tumitig sa labas. Hindi gumalaw ang anino sa loob ng ilang sandali. Nakatayo lang ito roon. Ilang minuto kaya ang lumipas. Dahan-dahang umatras ang anino. Lumayo ang mga yabag. Hindi makagalaw sina Andeng at Mika sa loob ng ilang sandali. Andeng, ano yon? Nanginginig na tanong ni Mika. Ewan ko. Baka may dumaan lang. Ngunit si Andeng mismo ay hindi sigurado. Sa ganitong oras, sa ganitong kalaliman ng gabi, sino ang dadaan sa harap ng kanilang tolda? At bakit napakabagal at napakaingat ng mga yabag? Hanggang madaling araw, hindi sila nakatulog, at kinaumagahan sila ay naglaho. Ang tolda ay naroon pa, ang mga gamit ay naroon pa, ngunit ang tatlo ay wala na, para silang nag-evaporate sa hangin. Ano ang pagkakakilanlan ng anino na nakatayo sa labas ng tolda noong gabing iyon? Walang nakakaalam. Hulyo 29, 2001. Linggo, 8:10 ng umaga. Nagsimula ng sumikat ang araw sa lambak. Dahan-dahang humawi ang hamog at narinig ang huni ng mga ibon. Sa iba't ibang bahagi ng campsite, isa-isang nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tolda. Isang pamilyang dumating kahapon ang naghahanda ng almusal at ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pampang ng ilog. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang dumaan sa harap ng puting tolda at napahinto. Ang pasukan ng tolda ay nakabukas ng malapad. Ang zipper ay tuluyang nakababa at kitang-kita ang loob. Ngunit walang tao. Nag-atubili sandali ang lalaki, ngunit sumilip siya sa loob. 3 sleeping bag ang nakalatag at mga backpack ang nasa sulok. 3 cellphone ang nakasaksak pa sa charger at isang diary ang nakalaglag sa sahig. Ang mga sapatos ay maayos na nakahanay sa pasukan ng tolda. Kakaiba, bulong ng lalaki. Tumingin siya sa paligid. Inisip niyang baka nagpunta lang sa banyo, kaya't naghintay siya ng ilang minuto, ngunit walang bumalik. Nagpunta siya sa administration office. Yung mga tao sa puting tolda, wala sila. Pero lahat ng gamit nila nandoon. Tiningnan ng tagapamahala ang tolda mula sa bintana at sinabing, baka maagang naglakad-lakad lang. Uso sa mga kabataan ngayon ang umakyat ng bundok ng maaga, pero iiwan ba nilang bukas ng ganoon ang tolda? Okay lang yan. Babalik din sila agad. Binaliwala lang ito ng tagapamahala. Hindi na rin nangulit ang lalaki. Nagtaka lang siya. 11:00 ng umaga. Blanko pa rin ang puting tolda. Ilang ibang camper ang napansin ito at nagbulungan. Saan kaya nagpunta yung mga tao sa toldang yon? Kaninang umaga pa wala, pero nandoon pa lahat ng gamit nila. Kakaiba, ngunit walang sinuman ang kumilos. Hindi naman nila kaano-ano at inisip nilang babalik din ang mga ito. Hapon, sumikat ng husto ang araw at ang lambak ay napuno ng mga taong nagtatampisaw sa tubig. Ang puting tolda ay nananatiling blanko. Sa wakas,
Nagsimula na ring magtaka ang tagapamahala. Hindi pa rin bumabalik. Lumapit siya sa tolda. Sinuri niya ang loob, ngunit ang sitwasyon ay pareho pa rin tulad ng umaga. Walang nagbago. Tao lang ang wala. Teka, nasaan ang kotse nila? Sinuri niya ang paradahan at nandoon pa rin ang puting Corolla. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat at nakitang nakasaksak pa rin ang susi. Patay ang makina at walang tao sa loob. Nagsimula ng kabahan ang tagapamahala, ngunit nag-atubili siyang tumawag sa pulis. Walang bakas ng krimen, tao lang ang nawawala. Baka naglayas o baka nagpunta sa ibang lugar para mamasyal. 3:00 ng hapon. Nagsimula ng dumilim. Isa-isang umaalis ang mga sasakyan mula sa campsite. Ang puting tolda ay naroon pa rin. Nakabukas pa rin ang pasukan nito. Bandang 6:00 ng gabi. Nagsimulang umulan. Pumasok ang mga patak ng ulan sa loob ng tolda. Nabasa ang mga sleeping bag at kumalat ang tinta sa mga titik ng diary. Ngunit walang nagsara ng tolda. Wala ang may-ari. Nag-alinlangan ang tagapamahala, ngunit sa huli, isinara niya ang zipper. Bumalik siya sa opisina at nagpasyang maghintay hanggang bukas. Hulyo 30, Lunes. Maghapon, natuloy-tuloy ang pag-ulan. Tumaas ang tubig sa ilog at naging kulay putik. Ang lupa sa paligid ng tolda ay naging maputik. Kung mayroon mang mga bakas ng paa, siguradong nabura na ang lahat. Kinaumagahan, hindi pa rin nagpakita ang tatlo. Nagpasya ang tagapamahala na hindi na siya maaaring maghintay pa. Naghanap siya ng pagkakakilanlan sa loob ng tolda. Mula sa isang bulsa ng bag, 3 student ID ang lumabas. Andrea Reyes, Micaela Santos, Cristina Cruz. Lahat ay mga babaeng estudyante sa kolehiyo na nasa early 20s. Tumawag ang tagapamahala sa universidad, ngunit dahil summer break, walang sumasagot. Tinawagan niya ang emergency contact number na nakasulat sa ID, ngunit wala rin sa bahay. Bandang 11:00 ng umaga, sa wakas ay nakausap niya ang ina ni Andeng. Hello, kayo po ba ang ina ni Miss Andrea Reyes? Oo, ako nga. Bakit? Ako po ang tagapamahala ng lambak ng Siniloan campsite sa Tanay. Ang anak niyo po kasi ay nag-camp dito mula Biyernes, pero mula kahapon ng umaga ay hindi na namin siya makita at makontak. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ng ina. Ipinaliwanag ng tagapamahala ang sitwasyon. Ang tolda at mga gamit ay naroon pa, tao lang ang nawawala. Agad na ibinaba ng ina ang telepono at tumawag sa pulis. 2:00 ng hapon, dumating ang mga pulis sa lugar. Ngunit 2 araw na ang nakalipas. Umulan pa, at ang lugar ay malaki na ang ipinagbago. Sinaliksik ng mga pulis ang paligid ng tolda. Ngunit walang kakaibang bakas na natagpuan. Walang bakas ng sapilitang pagpasok o pakikipag-away. Isang ordinaryong camping tent. Nasaan ang kotse? Nasa paradahan pa. Nakasaksak pa ang susi. Sinuri ng mga pulis ang kotse. Binuksan ang trunk at nandoon pa rin ang mga travel bag, magadamit toiletries, at kahit kamera ay hindi dinala. Ang mga cellphone ay nasa loob ng tolda, nakasaksak sa charger. Lahat ng tatlo, kakaibang kwento. Ang mga kabataan ngayon ay hindi aalis kahit saan nang walang cellphone. Lalo na't kung lahat silang tatlo ay iniwan ito, mahirap itong paniwalaan. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga pulis sa mga camper. Noong Sabado ng gabi, may napansin ba kayong kakaiba? Wala. Maaga kaming natulog. May narinig ba kayong ingay? O ano paman? Karamihan ay umiling. Walang sinuman ang nakakita o nakarinig ng kakaiba. Ngunit isang testimonya ang nakuha. Noong Sabado ng hapon, sa kabilang pampang ng puting tolda, may mga lalaki, 4 yata sila. Umiinom sila at medyo maingay. Agad na sinimulan ng mga pulis ang paghahanap sa mga lalaking iyon, ngunit umalis na pala sila noong Linggo ng madaling araw. Sinuri ang talaan sa administration office, ngunit hindi man lang sila nag-iwan ng pangalan. Nag-wild camping sila, walang CCTV. Hindi alam ang plaka ng sasakyan. Ang mga palatandaan ay naglaho, at ang kritikal na 72 oras na golden time ay nasayang na. Patuloy ang pag-ulan.
at ang tubig sa ilog ay naging rumaragasang putik. Ang mga bakas at ebidensya ay inanod lahat. Ang tatlong estudyante ay naglaho na parang bula. Ang natira lamang ay isang puting tolda at isang basang diary. Hulyo 30, 2001, Lunes, alas 4 ng hapon. Dumating ang PNP Forensic Group mula sa Camp Crame. Ang puting tolda ay pinalibutan ng dilaw na police line at binabantayan ng mga pulis ang paligid. Ang mga investigador ay nakasuot ng puting guwantes at maingat na pumasok sa tolda. Sunod-sunod ang flash ng kamera, itinala ang lahat, ang posisyon ng mga sleeping bag, ang estado ng mga backpack, hanggang sa anggulo ng pagkakalagay ng mga cellphone. Hindi nila nais na may makaligtaang kahit katiting na detalye. Suriin ang estado ng mga sleeping bag. 3, lahat nakalatag. 1 ay basang-basa. 2 ay bahagyang basa. 3 cellphone, lahat mukhang nakacharge. Ubos na ang baterya. 3 pares ng sapatos, maayos na nakahanay sa pasukan ng tolda. Lahat ay normal, masyadong normal, para bang lumabas lang sandali. Ngunit 2 araw na ang lumipas at hindi pa bumabalik ang may-ari. Isang forensic officer ang dumampot ng isang dilaw na notebook mula sa sahig, isang diary. Sa pabalat ay nakasulat ang Andeng R. Ang ilang huling pahina ay basa at kumalat ang tinta, ngunit karamihan ay nababasa pa. Natagpuan ang diary. Kukunin bilang ebidensya. Ang diary ay inilagay sa isang transparent evidence bag. Sa oras na iyon, walang nakakaalam na ito ang magiging pinakamahalagang ebidensya sa kaso. Bandang alas 5 ng hapon, isang kakaibang bagay ang natagpuan sa likod ng tolda. Tingnan niyo rito, itinuro ng isang forensic officer ang likurang bahagi ng tolda. Ang tela ay punit. Mas tumpak sabihin, may bakas ng pagpunit mula sa loob palabas. Hindi ang zipper ang sira, kundi ang tela mismo. Punit ito mula sa loob palabas, mukhang may nagmamadaling tumakas. Bakit hindi ginamit ang zipper? Walang oras o hindi makapunta sa direksyon ng pasukan. Detalyadong kinunan ng litrato ng officer ang punit na bahagi. Ang gisada, ang mga hibla ng tela ay nakalabas at ang gilid ay magaspang na napunit. Bakas ng sapilitang pagpunit gamit ang kamay. May dugo bang makita? Wala sa tela. Susuriin pa namin ang paligid. Nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga forensic officer sa loob ng 10 metrong radius sa paligid ng tolda. Binaligtad ang mga bato, hinawi ang mga damo, hinukay ang lupa, at sa isang siwang ng bato, mga 5 metro mula sa tolda, may natagpuan sila. May natagpuang panyo, isang puting panyo, isang panyong pambabae na may burda ng puntas. Ngunit sa isang sulok nito, may mansang kulay kape. Mukhang dugo ito. Agad na inilagay ang panyo sa evidence bag. Ipinadala ito sa crime lab para sa masusing DNA testing. Alas 6 ng gabi, sinimulan ang pagsusuri sa sasakyan. Ang puting Corolla ay nakaparada pa rin sa isang sulok ng paradahan. Hindi nakalock ang pinto at ang susi ay nakasaksak sa ignition. Binuksan ng forensic officer ang pinto at sinuri ang loob. Walang kakaibang bakas sa driver's seat at passenger seat. Sa likod, may ilang balat ng chichirya at isang basyong bote ng soft drinks. Isang tipikal na sasakyan para sa biyahe. Binuksan ang trunk at 3 travel bag ang lumabas. Isa-isang binuksan at sinuri ng officer ang mga bag, mga damit, toiletries, tuwalya, sombrero, lahat ng kailangan para sa biyahe ay naroon pa. May kamera rin, isang digital camera. Binuksan niya ito, may baterya pa. Sinimulan niyang suriin ang mga nakasave na larawan. Unang larawan, isang group picture ng 3 sa harap ng isang coffee shop sa Quezon City. Lahat sila ay masayang nakangiti. Ikalawang larawan, isang selfie sa loob ng kotse, si Andeng na nagmamaneho at si Mika sa passenger seat. Ikatlong larawan, ice cream na kinain sa service area. Ika-4 na larawan, isang landscape shot pagdating sa lambak ng Siniloan. Ika-5 larawan, habang nagtatayo ng tolda. Ika-6 na larawan, habang nagtatampisaw sa ilog. Ang huling larawan
ay kinunan noong Sabado, alas 5:40 ng hapon. Isang larawan ng tatlo sa harap ng tolda. Sa likod nila ang papalubog na araw at ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti. At pagkatapos noon, wala nang ibang larawan. Tinatayang nawala sila mga 6 na oras pagkatapos ng huling larawan. Kinuha ng forensic officer ang kamera bilang ebidensya. Alas 9 ng gabi, lumabas ang resulta ng pagsusuri mula sa crime lab. Ang mantsa sa panyo ay kumpirmadong dugo. Ang resulta ng DNA testing ay tumugma sa dugo ng isa sa 3 estudyante, si Micaela Santos. Hindi gaanong karami ang dugo, tinatayang hindi ito malubhang sugat, ngunit ito ay isang napakahalagang ebidensya. Nangangahulugan ito na may naganap na karahasan. Agad na binago ng pulisya ang direksyon ng investigasyon. Hindi na ito simpleng paglalayas, kundi tinitingnan na bilang isang posibleng krimen. Hulyo 31, Martes, umaga, iniulat ang resulta ng pagsusuri sa diary. Sa huling pahina, may mga pangungusap na tila isinulat noong Sabado ng gabi. Yung mga lalaki sa kabilang tolda, tingin ng tingin dito. Sinabi ni Mika na kinakabahan siya. Ako rin medyo nakakaramdam ng kakaiba. At ang huling salita, nanginginig ng husto, nakakatakot. Ang isang salitang ito ang nagsabi ng lahat. Nakaramdam sila ng takot. May panganib silang naramdaman. Itinuon ng investigation team ang kanilang pagsisiyasat sa mga lalaki sa kabilang tolda. Ayon sa testimonya, dumating ang 4 na lalaki noong Sabado at umalis noong Linggo ng madaling araw. Ngunit ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi matukoy. Hapon, pinalawak ang paghahanap sa paligid ng lambak. Nagpadala ng K-9 units at mga diver para suriin ang malalim na bahagi ng ilog. Nagpalipad pa ng helicopter para suriin ang mga kabundukan sa paligid, ngunit wala pa ring natagpuan. Para bang ang 3 estudyante ay naglaho na parang bula. At ilang araw ang lumipas, nagsimulang umusad ang sitwasyon sa isang hindi inaasahang direksyon mula sa loob mismo ng kapulisan. Nagsimulang lumabas ang mga boses na nagsasabing posibleng kusang paglalayas ito. Kahit may natagpo ang dugo, kaunti lang naman, mahirap isiping malubhang krimen. Ang punit na tolda ay baka nasabit lang sa isang hayop gubat. May posibilidad din na bigla na lang nagpasya ang mga kabataang estudyante na magpunta sa ibang lugar, isang kalokohan. Ngunit totoo ring walang ibang ebidensya, walang saksi, walang bakas ng salarin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabawasan ang saklaw ng investigasyon. Ang interes ng media ay unti-unti ring nawala. Ang puting tolda ay kinuha bilang ebidensya at ang dilaw na police line sa lugar ay tinanggal na. Muling bumalik sa dati nitong kapayapaan ang lambak, ang tubig sa ilog ay nanatiling malinaw at muling nagtampisaw ang mga tao. Ngunit ang mga pamilya ng 3 ay araw-araw na bumibisita sa lambak. Andeng, nasaan ka, anak? Tanging ang sigaw ng ina ni Andeng ang umaalingaw-ngaw sa lambak. Walang sumasagot. Agosto 3, 2001, Biyernes. Nang maibalita ang kaso sa national news, nagsimulang dumagsa ang mga tawag sa himpilan ng pulisya, umaabot sa 12-dosenang tawag bawat araw. Lahat ay nagsasabing nakita nila ang 3 estudyante. Nakita ko sila sa Cubao Bus Terminal. Siguradong sila yon. Ang unang impormante ay isang lalaking nasa 50s. Sinasabi niyang nakita niya ang 3 pag-ubo kabataang babae sa Cubao Bus Terminal noong Linggo ng tanghali. Paano kayo nakasiguro na sila yon? Kamukhang kamukha nila yung nasa litrato sa balita. May mga backpack sila at nag-uusap. Agad na nagtungo ang mga pulis sa Quezon City. Sinuri nila ang CCTV ng bus terminal. Ngunit daan-daang tao ang dumaan sa terminal noong araw na iyon at maraming babae na halos kaedad nila. Sila po ba ito? Nang ipakita ang footage ng CCTV, nag-atubili ang lalaki. Parang sila, pero hindi ako sigurado. Sa huli, hindi ito nakumpirma. Agosto 5, dumating ang ikalawang impormasyon. Nakita ko yung mga estudyanteng yon sa isang business hotel sa Baguio. Ang tumawag ay isang babaeng may-ari ng hotel sa Baguio City. Sinabi niyang
3 babaeng mukhang estudyante ang nag-check-in noong Lunes ng gabi. Kailan po eksakto? Lunes ng gabi, mga alas 7. Nag-check-in sila at umalis noong Martes ng umaga. Nakita niyo po ba ng malinaw ang kanilang mga mukha? Oo. Sinuri ko pa ang ID. Pero isa lang pala ang nagbigay ng ID. Agad na tumakbo ang mga pulis papuntang Baguio. Sinuri ang talaan ng hotel, ngunit ang pangalan ng babaeng nag-check-in ay iba. Para sigurado, pwede po bang tingnan niyo ang litrato? Ipinakita sa may-ari ng hotel ang litrato ng 3. Tinitigan niya ito ng matagal bago umiling. Kamukha nila, pero hindi ko masabi ng sigurado. Ang mga kabataang babae ngayon parang magkakamukha na lahat. Muli, maling akala. Agosto 7. Pagkatapos noon, hindi na tumigil ang mga impormasyon. Nakita ko sila sa LRT. Nakita ko silang naliligo sa isang beach sa La Union. Nakita ko silang namimili sa isang palengke sa Dagupan. May impormasyon pa ngang nagsasabing nakita sila sa Cebu. Sinuri ng mga pulis ang lahat ng impormasyon, ngunit walang kahit isa ang mapagkakatiwalaan. Nakita lang ng mga tao sa balita ang litrato at napagkamalan ang mga kahawig na grupo ng 3 babae, o di kaya'y nagsinungaling lang para makuha ang atensyon ng publiko. Napagod ang investigation team. Paulit-ulit lang ang mga maling akala. Ngunit noong Agosto 10, isang kapansin-pansing impormasyon ang dumating. Ang tumawag ay isang lalaking nasa 60s na may-ari ng isang maliit na inn malapit sa lambak ng Siniloan. Tumawag ako dahil sa napanood ko sa balita. Noong gabing yon, may nakita akong kakaibang sasakyan. Anong klasing sasakyan po? Isang itim na SUV. Noong Sabado ng gabi, mga alas 11, nakita kong pumasok, yun papunta sa direksyon ng lambak. Nagbago ang kilos ng mga pulis. Iba ito sa mga naunang impormasyon. Tiyak at eksakto ang oras. Maaari niyo po bang ikuwento ng mas detalyado? Noong gabing yon, lumabas ako para pumunta sa banyo, tapos may nakita akong liwanag ng headlight. Pero halos walang ingay ng makina. Dahan-dahan at tahimik na pumasok. Nakita niyo po ba ang plaka ng sasakyan? Hindi. Madilim, hindi ko makita. Ang alam ko lang, isang itim at malaking sasakyan. Yung mga sakay, sa tingin ko may 2 lalaki sa harap, sa driver's at passenger seat. Parang may tao rin sa likod, pero hindi ako sigurado. Kailan sila umalis? Madaling araw. Hindi ko alam ang eksaktong oras, pero nagising ako bandang alas 4 ng umaga. May narinig akong tunog ng sasakyan at nang sumilip ako sa bintana, yung sasakyang yon ang papalabas. Medyo mabilis na ang takbo. Napakahalaga ng testimonya na ito. Sabado ng gabi, alas 11, at Linggo ng madaling araw, alas 4 eksaktong tumutugma sa oras na nawala ang 3 estudyante. Ano pong itsura ng sakay sa passenger seat? Hindi ko makita ng malinaw. Ang alam ko lang lalaki ay, teka, may isa pa. Ano po yon? Sa bintana ng likod na upuan, may nakita akong puti. Isang puting bagay. Puting bagay? Oo. Panyo ba o damit? May puting bagay na nakadikit sa bintana, para bang may kumakaway. Agad na kumilos ang mga pulis. Sinimulan nilang tugisin ang itim na SUV. Ngunit ang paghahanap ng walang plaka ay napakahirap. Inilista nila ang lahat ng may-ari ng itim na SUV sa buong Rizal at kalapit na probinsya. Daan-daang sasakyan ang nasa listahan. Isa-isa nilang sinuri, ngunit walang natagpo ang lead. Ilang araw ang lumipas, may isa pang impormasyon na dumating. Nagka-camp din ako sa Lambak noong Sabado ng hapon. Noong gabi, narinig kong nag-uusap yung mga lalaki habang umiinom. Anong pinag-uusapan nila? Hindi ko narinig ng malinaw, pero may mga salitang tulad ng mag-ingat ka o huwag mong sasabihin kahit kanino. Noong una, akala ko lasing lang na nag-iingay. Naaalala niyo ba ang mukha ng mga lalaking yon? Madilim, hindi ko makita. Ang naaalala ko lang, matitipuno ang pangangatawan nila. Unti-unting naiipon ang mga pira-pirasong testimonya, ngunit walang tiyak na ebidensya. Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, unti-unti nang nabawasan ang mga tawag
Nawala na rin ang interes ng media. Araw-araw, iba't ibang balita ang laman ng TV at ang kaso ng pagkawala ng 3 estudyante ay unti-unting nalimutan ng mga tao. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya, ngunit walang progreso. Ang 4 na lalaki, ang itim na SUV, ang puting bagay sa likod na upuan, lahat ay nababalot ng misteryo. At ang pinakamahalagang tanong, nasaan na ang 3 estudyante? Buhay pa ba sila o? Walang makasagot. Lumipas ang tag-araw, dumating ang tag-ulan, lumamig ang tubig sa lambak, at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang manilaw. Nabawasan na rin ang mga taong nagkakamp. Sa lugar kung saan nakatayo ang puting tolda, wala nang natira. Ngunit ang mga lokal na dumaraan doon ay paminsan-minsan ay humihinto at naaalala ang araw na iyon. Dito yon, di ba? Yung lugar kung saan nangyari, yung insidente. Oo, yung 3 estudyanteng nawawala pa rin hanggang ngayon, hindi na natagpuan, naging cold case na yata. Iiling-iling na lang ang mga tao habang naglalakad palayo. Ang kaso ay dahan-dahang nawawala sa alaala ng publiko, ngunit ang katotohanan ay nakatago kung saan. At para lumabas ang katotohanan iyon, kinailangan pang maghintay ng 10 mahahabang taon. Hulyo 15, 2011, Biyernes, alas 10 ng umaga. Sa ibabang bahagi ng ilog ng Lambak ng Siniloan, isinasagawa ang dredging operation. Ang mga manggagawa ay naghuhukay ng putik at graba na naipon sa loob ng maraming taon. Habang nagpapawis sa ilalim ng init ng araw, naglilipat sila ng lupa gamit ang mga pala. May kung ano rito, sigaw ng isang babaeng manggagawa. May natagpuan siyang isang matigas na bagay sa putikan. Maingat niya itong iniahon at isang lumang bagay na kasya sa palad ang lumitaw. Isang cassette recorder. Ang plastic na case nito ay kinakalawang na at may mga lamat. Puno ito ng putik at mukhang nasira na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig. Hinugasan ng manggagawa ang bagay. Sa gilid ng recorder, may isang lumang label na nakadikit. Halos burado na ang mga titik, ngunit bahagya pang mababasa. 072901. Natigilan sandali ang manggagawa. 2001. 10 taon na ang nakalipas. At ang petsang Hulyo, 14. Parang narinig na niya ito, kung saan, parang kakaiba to. Ipinakita niya ang recorder sa kanilang site supervisor. Tumingin din sa petsa ang supervisor at napakunot noo. Hulyo, 2001. May nangyari ba rito noon? Hindi ko po sigurado, pero sa tingin ko, mas mabuting i-report ito sa pulis. Alas 2 ng hapon, himpilan ng pulisya. Tinanggap ang recorder bilang ebidensya. Ang nakatalagang investigador ay si Police Major Nakpil, 45 taong gulang. 15 taon na siyang naglilingkod sa lugar na iyon at siya ang namamahala sa mga cold case. Tinitigan ni Nakpil ang recorder. Nang makita niya ang petsa, nanigas ang kanyang ekspresyon. Hulyo 29, 2001. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang file. Ang maalikabok at naninilaw na file ay may pamagat na kaso ng pagkawala ng mga estudyante sa Lambak ng Siniloan. Nang buksan niya ang file, lumitaw ang mga larawan ng 3 babae, Andrea Reyes, Micaela Santos, Cristina Cruz. Si Nakpil, ang isa sa mga direktang nag-imbestiga sa kasong ito, 10 taon na ang nakalipas. May kaugnayan kaya ito sa kasong yon? Agad niyang hiniling sa PNP Forensic Group na subukang i-recover ang laman ng recorder. Matagal itong nababad sa tubig at malubha na ang sira, ngunit umasa siyang may kahit katiting na posibilidad. Hulyo 22, tumawag ang Forensic Group. Posibleng ma-recover. Malubha ang sira ng tape, pero mukhang may ilang bahagi ng audio na maisasalba. Agad na nagtungo si Nakpil sa crime lab. Hulyo 25, Lunes. Matapos ang isang linggong pagtatrabaho ng mga audio analyst ng Forensic Group, sa wakas ay na-recover ang tape. Hindi maganda ang kalidad ng tunog, maingay at putol-putol. Ngunit may mga boses na naririnig. Ipe-play na namin. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang static na ingay at isang boses ng babae. Nire-record ko na. Okay. Oo.
Naka-on, yung pulang ilaw. Bakit ka biglang nagre-record? Wala lang. Gusto ko lang mag-iwan ng alaala. Napigil ang hininga ni Nakpil. Boses ng mga kabataang babae. Ang boses ng mga babaeng nawala 10 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ang recording. Andeng, nandoon pa rin sila. Oo, kanina pa sila umiinom. Ang lakas ng boses. Nakakatakot. Bakit kaya sila tingin ng tingin sa tin? Ewan ko. Hayaan mo na lang. Sandaling katahimikan. At muling umalingaw-ngaw ang isang boses. Mika, okay ka lang? Oo, kinakabahan lang talaga. Sinulat ko rin sa diary, kaninang umaga pa lang kakaiba na sila. Nag-overthink ka lang. 3 naman tayo, kaya okay lang yan. Hanggang dito, isang ordinaryong usapan. Ngunit sa susunod na bahagi, nagbago ang lahat. Biglang naputol ang recording. Ilang segundong katahimikan at nang muling tumunog, ibang-iba na ang ingay sa likod. Mga yabag, mabilis at malakas na takbo. May humahabol sa atin. May sumusunod. Nanginginig ang boses ng babae. Isang boses na puno ng takot. Bilis, takbo, may tunog ng sasakyan. Mika, bilis, takbo. Napakuyom ng mahigpit si Nakpil. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Sa recording, narinig ang ugong ng makina ng sasakyan, papalapit, at ang mga sigaw ng mga babae. Hindi! Naku, paano to? Paano to? Isang tunog ng may bumagsak, malakas na paghinga, at narinig ang boses ng isang lalaki. Huminto kayo diyan. Boses ng isang estrangherong lalaki. Malupit, mababa, at mabigat. Isang tonong nag-uutos. Parang awa nyo na, wala po kaming nakita. Boses ni Mika. May halong pag-iyak. Wala po kaming nakita. Parang awa nyo na, pakawalan nyo po kami. Sabihin mo kung nasaan yon. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng lalaki. Alam naming nakita nyo. Sabihin mo kung nasaan yon. Wala po talaga kaming alam. Mga estudyante lang po kami na nag-camp. Huwag kang magsinungaling. Nakita namin kayong kumukuha ng litrato. Sandaling katahimikan. At ang hikbi ng isang babae. Ang nakita namin ay nabina tao. Dito. Biglang yumanig ang recording. Para bang nahulog ang recorder. Umugong ang malakas na ingay. At ang huling tunog. Isang maikli at matinis na sigaw. At ang recording ay biglang naputol. Natahimik sandali si Nakpil. Binalot ng mabigat na katahimikan ang analysis room. Ito na po ba lahat? Opo. Dito naputol ang tape. Posibleng nasira ito o sa pilitang pinahinto ang pag-record. Posible bang suriin ang mga boses? Opo. 3 boses ng babae at hindi bababa sa isang boses ng lalaki. Ang mga boses ng babae ay maaaring ikumpara sa mga dating voice record nila mula sa mga tawag para makumpirma. Muling binuksan ni Nakpil ang file. Ang mga testimonya ng pamilya at mga kaibigan na naitala 10 taon na ang nakalipas. Ang resulta ng pagsusuri, perpektong tugma ang mga boses. Andrea Reyes, Micaela Santos, Cristina Cruz. Ang mga babae sa recording ay tiyak na may nakita, isang bagay na hindi dapat makita. At dahil nakita nila ito, sila ay hinabol. Ang nakita namin ay tao. Ang huling salita ni Mika. Hindi na narinig ang kasunod, ngunit madaling hulaan. Nagpasya si Nakpil na muling buksan ang kaso pagkatapos ng 10 taon. Hindi pa tapos ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay mas madilim at mas malalim kaysa sa inaakala nila. Hulyo 27, 2011, Miyerkules, alas 9 ng umaga, conference room ng PNP Provincial Office. Nakatayo si Police Major Nakpil sa harap ng isang whiteboard. Nakadikit dito ang mga dokumento mula sa kaso 10 taon na ang nakalipas. Mga larawan ng 3 estudyante, larawan ng puting tolda, at ang larawan ng bagong tuklas na cassette recorder. Pakinggan nating muli ang recording. Umalingaw-ngaw ang audio sa conference room. Pinigilan ng mga dumalong investigador ang kanilang hininga at nakinig. Ang nakita namin ay tao. Nang matapos ang recording,
Isang investigador ang nagsalita. Anong ibig sabihin ng nakakita ng tao? Nasaksihan nila ang isang krimen, mataas ang posibilidad. May sinabi rin ang lalaki na, nakita namin kayong kumukuha ng litrato. Baka may nakuhang kritikal na ebidensya sa kamera. Pero sa digital camera na kinuha natin 10 taon na ang nakalipas, walang kakaibang larawan. Posibleng nabura ang data o baka ibang kamera ang ginamit. Sinimulan ni Nakpil na halungkatin ang mga talaan ng krimen noong Hulyo 2001. Lahat ng insidente, aksidente at ulat ng pagkawala sa probinsya ng Rizal ay sinuri niya at isang talaan ang nakakuha ng kanyang pansin. Noong Hulyo 15, 2001, sa itaas na bahagi ng lambak ng Siniloan, isang joint operation ng DENR at PNP ang isinagawa laban sa illegal na quarrying. Ngunit nakatakas na ang mga operator bago pa man sila dumating. Illegal na quarrying. Mas malalim na nag-imbestiga si Nakpil. Noong panahong iyon, laganap sa Rizal ang malalaking road construction at dam projects, kaya't mataas ang demand para sa graba at buhangin. May impormasyong nagsasabing ilang masasamang negosyante ang iligal na kumukuha ng mga ito mula sa mga ilog at bundok para kumita ng malaki. 3:00 ng hapon pinuntahan ni Nakpil ang dating opisyal ng DENR na namamahala noon. Naaalala niyo po ba ang raid laban sa illegal na quarrying sa lambak ng Siniloan noong Hulyo 2001? Oo, naaalala ko. Matagal din naming naging sakit ng ulo yan. Natukoy niyo po ba ang pagkakakilanlan ng mga operator? May ilang tauhan kaming nahuli, pero hindi namin naabot ang mastermind. May chismis na may malaking tao sa likod nito. Malaking tao? Mga lokal na politiko o taga-munisipyo raw ang sangkot. Walang kumpirmasyon, pero yon ang mga usap-usapan. Humingi si Nakpil ng karagdagang mga dokumento at ilang araw pagkatapos sa mga papeles na natanggap niya, may natuklasan siyang mahalagang impormasyon. Noong kalagitnaan ng Hulyo 2001, isang empleyado ng munisipyo ang biglang nag-resign, si G. Villanueva, 38 taong gulang noon, mula sa Municipal Engineering Office. Siya ang namamahala sa mga permit para sa quarrying at pagkuha ng lupa. Bakit siya biglang umalis? Tinunton ni Nakpil ang kinaroroonan ni Villanueva. Pagkatapos mag-resign, lumipat siya sa Antipolo City at nagtayo ng isang maliit na construction supply company. Agosto 3, Miyerkules. Nagtungo si Nakpil sa Antipolo. Ang opisina ni Villanueva ay isang luma at maliit na gusali sa labas ng syudad. Nang buksan ni Nakpil ang pinto, isang lalaking nasa mid-50s ang nakaupo sa isang desk. Kayo po ba si Mr. Villanueva? Oo. Sino po sila? Mula po ako sa PNP Rizal, si Major Nakpil. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Nanigas ang mukha ni Villanueva. Naaalala niyo po ba ang tungkol sa illegal na quarrying sa lambak ng Siniloan noong Hulyo 2001? Nako, matagal na yon. Nang taon ding yon, sa parehong lambak, 3 estudyante ang nawala. Alam niyo po ba yon? Nanginginig ang kamay ni Villanueva. Nabitawan niya ang kanyang tasa at natapon ang kape sa mesa. Ay, pasensya na. Nanginginig kasi ang kamay ko kamakailan, hindi maganda ang pakiramdam ko. May alam po ba kayo tungkol sa insidente? Wala. Wala akong alam, ngunit ang kanyang kilos ay malinaw na may itinatago. Nagpatuloy si Nakpil sa pagtatanong. Noong panahong iyon, may interaksyon ba kayo sa mga illegal na operator? Bilang bahagi ng trabaho, oo, pero noong Sabado ng gabi, nagpunta po ba kayo sa campsite sa lambak ng Siniloan? Hindi sumagot si Villanueva. Nakayuko lang siya. Mr. Villanueva, ano po ba ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Mahabang katahimikan. Hinawakan ni Villanueva ang kanyang noo gamit ang nanginginig na kamay. Wala po talaga akong alam. Pakiusap. Huwag niyo na po akong idamay dito. Ano po ang kinatatakutan niyo? Hindi na nagsalita pa si Villanueva. Nagpasya si Nakpil na subukan ang ibang paraan. Ilang araw ang lumipas. Sinimulang hanapin ni Nakpil ang mga taong sangkot sa illegal na quarrying noon, ngunit karamihan ay patay na o nawawala. Si G. Gatchalian, ang may-ari ng illegal na operasyon, ay namatay sa isang car accident noong 2005.
isang construction worker ang namatay sa sakit noong 2008. Ang mga tauhan na nahuli noon ay hindi na makontak. Tanging isang tao na lang ang natira, si G. Lim, ang dating hepe ni Villanueva sa munisipyo, ay buhay pa. Ngunit siya ay nasa isang care facility na ngayon at may malubhang demensya. Agosto 15, binisita ni Nakpil ang care facility. Si G. Lim, na 70.5 taong gulang na, ay nakaupo sa isang wheelchair at tulalang nakatingin sa labas ng bintana. Nang lumapit si Nakpil, dahan-dahan siyang lumingon. Mr. Lim, pulis po ako. Maaari po ba akong magtanong? Pulis? Anong kaso? Noong 2001, naaalala niyo po ba ang nangyari sa lambak ng Siniloan? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Lim, para siyang may naalala. Lambak ng Siniloan. Oo. Ano po ang nangyari sa lambak? Sandaling natahimik si Lim at bigla sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dapat namin nakita yon. Sino po at ano ang nakita? Yung mga estudyante. Nakita ng mga estudyante. Ang ano po? Yung ibinabaon namin. Napigil ang hininga ni Nakpil. Sino po ang ibinaon nyo? Ngunit hindi na sumagot si Lim. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi ang parehong mga salita. Hindi dapat namin nakita yon. Hindi dapat nakita. Lumapit ang isang nurse. Sir, tama na po. Lalala po ang kondisyon niya. Umalis si Nakpil sa care facility. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ang nakita ng mga estudyante, isang murder scene. Dahil sa away sa illegal na quarrying, may pinatay at itinatago ang bangkay. At ang 3 estudyante na nakasaksi nito ay hinabol at pinatahimik pagtatapon ng bangkay, pagpatay at pagtatakip. Noong gabing iyon 10 taon na ang nakalipas, hindi lang simpleng pagkawala ang nangyari sa lambak ng Siniloan, kundi isang organisadong krimen. Ngunit kulang na kulang ang ebidensya. Ang saksi ay may demensya at karamihan sa mga sangkot ay patay na. Ang katotohanan ay nakikita na. Ngunit para makamit ang hustisya, masyadong mahabang panahon na ang lumipas. Agosto 20, 2011, Sabado, alas 2 ng hapon, himpilan ng pulisya, muling binuo ng investigation team ang buong larawan ng kaso pagkatapos ng 10 taon. Sa whiteboard ng conference room, isang komplikadong diagram ang nakaguhit. Ang ilegal na operator na si Gatchalian, ang opisyal ng munisipyo na si Villanueva, mga construction worker at mga kasabwat na hindi pa nakikilala. Nagsimulang mag-ulat si Nakpil sa harap ng kanyang team. Noong Hulyo 2001, laganap ang ilegal na quarrying sa lugar na ito. May sabwatan sa pagitan nila at ng lokal na pamahalaan. At sa prosesong iyon, may isang taong isinakripisyo at inilibing sa lambak. Sino po ang biktima? Hindi pa natutukoy. Ngunit kung pagsasama-samahin ang testimonya ni Lim at ang laman ng recorder, mukhang nasaksihan ng 3 estudyante ang pagpatay at paglilibing sa isang tao. Kung ganoon, hindi ba dapat nating hanapin ang bangkay? 10 taon na ang nakalipas. Ang lugar kung saan isinagawa ang ilegal na quarrying noon ay na-develop na at nasa ilalim na ng sementadong kalsada ng probinsya, halos imposible nang makahanap ng bakas. Natahimik ang conference room, humingi ng tulong si Nakpil sa piskalya. Ngunit ang sagot na bumalik ay malamig. Kulang ang pisikal na ebidensya, ang recording lang ay hindi sapat para magsampa ng kaso. May saksi po tayo. Diretsahang nagpatotoo si Lim. Ang testimonya ng isang pasyenteng may demensya ay hindi kinikilala bilang kapani-paniwala sa korte. Hindi rin ito isang malinaw na pag-amin. Paano si Villanueva? Tiyak na may alam siya. Walang ebidensya para patunayan ang kanyang pagkakasangkot. Ang pagre-resign niya 10 taon na ang nakalipas ay hindi sapat para patunayan ang kanyang koneksyon sa krimen. Isang pader. Agosto 25, muling pinuntahan ni Nakpil si Villanueva sa Antipolo. Mr. Villanueva, huling beses na po akong magtatanong, ano po ang nangyari noong gabing iyon? Tumingin si Villanueva sa labas ng bintana at nagsalita. Major, biktima rin po ako. Wala po akong nagawa. Anong wala po kayong nagawa? Masyado silang nakakatakot.
Sinabi nila na kung magsusumbong ako, madadamay ang pamilya ko. Hanggang ngayon, takot pa rin ako. Kahit 10 taon na ang nakalipas, umiling si Villanueva. Karamihan sa kanila ay patay na. Pero kahit sabihin ko ang totoo, anong magbabago? Babalik ba ang mga estudyanteng yon? Karapatan po ng mga pamilya nila na malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Villanueva at nagsalita. Wala po akong direktang nakita. Narinig ko lang na may inayos sila sa lambak noong gabing yon at nakita yon ng mga estudyante, kaya hinabol sila ng mga tauhan ni Gatchalian. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Totoo po, hindi ko na alam. Pagpasok ko, tinawag ako ni Gatchalian. Sinabi niyang mas mabuti para sa akin kung wala akong alam at 1 linggo pagkatapos, pinilit niya akong mag-resign. Tinakot po kayo? Ganoon na nga po. Hanggang doon lang ang testimonya ni Villanueva. Isang indirect na patotoo at hindi sapat bilang tiyak na ebidensya. Setyembre 5, ibinaba ng piskalya ang pinal na desisyon. Insufficient evidence, case dismissed. Noong 2010, inalis ang Statute of Limitations para sa murder. Sa batas, maaari pa ring habulin ang mga salarin kahit kailan. Ngunit walang kritikal na ebidensya ang bangkay. Hindi matukoy kung sino ang inilibing. At higit sa lahat, ang mga pinaghihinalaang mastermind at salarin ay patay na. Ang 4 na lalaki, ang itim na SUV, ang mga boses na naiwan sa tape, ang kanilang mga pangalan at mukha ay hindi na matutukoy. Setyembre 15, opisyal na isinara ang kaso. Sa closing report, nakasulat, ang kaso ng pagkawala ng mga estudyante sa lambak ng Siniloan noong Hulyo 28, 2001 ay pinaniniwalaang may kaugnayan sa isang krimeng nag-ugat sa illegal na quarrying. Ang mga biktima ay pinaniniwalaang nakasaksi sa isang krimen at pinatahimik ng mga taong nagtatakip dito. Gayunpaman, dahil sa imposibilidad na matukoy ang unang biktima, kakulangan ng pisikal na ebidensya at ang pagkamatay ng mga pangunahing sangkot, itinuturing na imposible ang pagsasampa ng kaso. Ang kasong ito ay isinasara dahil sa kawalan ng paraan upang lubusang malutas. Habang binabasa ang ulat, napakuyom ng mahigpit si Major Nakpil. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit ang hustisya ay hindi nakamit. Tinawagan niya ang mga pamilya ng 3 estudyante. Setyembre 20, Martes, alas 3 ng hapon, sa isang silid sa himpilan ng pulisya, kinausap ni Nakpil ang ina ni Andeng. Pumuti na ng husto ang kanyang buhok at malalalim na ang mga kulubot sa kanyang mukha. Ang 10 taon ay nagpatanda sa kanya ng husto. Ginang, natagpuan po ang isang recorder. Maingat na nagsalita si Nakpil at ipinarinig ang na-recover na audio. Habang pinapakinggan ang boses ng kanyang anak, sunod-sunod na tumulo ang luha ng ina. Andeng, anak ko, Andeng. Nang matapos ang recording, nanginginig niyang tinanong, nahuli na po ba ang may sala? Yumuko ng malalim si Nakpil. Patawad po, kulang po ang ebidensya. Karamihan sa mga sangkot ay patay na rin. Kung ganoon, walang sino man ang mapaparusahan? Opo. Napahagulgol ang ina. Walang masabi si Nakpil. Kahit papaano, nalaman natin ang totoo. Kung ano ang nangyari kina Andeng, Mika, at Tina. Anong magbabago ngayong alam na namin ang totoo? Hindi naman nababalik ang anak ko. Malamig. Ngunit napakatotoo. Ang katotohanan ay lumabas. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi kayang hatulan ang sinuman. Ang 10 taon, ang mga nawalang ebidensya, ang mga namatay na salarin, hindi nakamit ang hustisya. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Major Nakpil sa opisina at isinara ang file. Isang pulang selyo ng case closed ang itinatak sa pabalat, ngunit alam niya, hindi pa tapos ang kasong ito. Sa kung saang lugar, may tao pa ring nabubuhay na dala-dala ang katotohanan ng araw na iyon. Sa kung saang lugar, natutulog pa rin ang 3 estudyante at ang katotohanang iyon ay tiyak na lalabas balang araw. Gaano man katagal ang lumipas, ang katotohanan ay hindi maglalaho. Hulyo 28, 2025, Lunes,
10:00 ng umaga, Lambak ng Siniloan, Rizal. Dumating ang ika-24 na tag-araw mula nang mangyari ang insidente. Ang tubig sa ilog ay nananatiling malinaw. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga luntiang puno at umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga pamilyang nagtatampisaw. Ang parehong tanawin tulad ng araw na iyon, 24 na taon na ang nakalipas. Isang babae ang nakatayo sa patag na lugar sa itaas na bahagi ng ilog, ang ina ni Andeng. Mahigit 70 taong gulang na, kuba na ang likod, at mabagal na ang paglakad. Ngunit bawat taon sa panahong ito, lagi siyang bumibisita sa lugar na ito. May hawak siyang 3 puting bulaklak ng krisantemo. Andeng, nandito na. Si Mama. Dahan-dahang inilapag ng ina ang mga bulaklak sa ibabaw ng isang bato at nanatili siyang nakatayo roon ng matagal. Umihip ang hangin. Marahang umaalingaw-ngaw ang agos ng tubig. Sa tuwing naamoy niya ang halimuyak ng tag-araw, pakiramdam niya'y naririnig niya pa rin ang boses ng kanyang anak. Ipinikit ng ina ang kanyang mga mata at nakinig. Sa pagitan ng agos ng tubig, sa pagitan ng ihip ng hangin, para bang may naririnig siyang tawanan ng kanyang anak mula sa kung saan. Ma, aalis na po kami. Mag-ingat ka ha. Opo. Huwag kayong mag-alala. Babalik din kami agad. Ngunit hindi na bumalik ang kanyang anak. 25 na taon na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Dahan-dahang umupo ang ina. Kinuha niya ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag, ang dilaw na notebook. Ang ebidensyang ibinalik sa kanya ng pulisya, 10 taon na ang nakalipas. Binuklat niya ang mga pahina, puno ng sulat kamay ng kanyang anak. Hulyo 28, 2001. Sa wakas, nakarating na kami sa Lambak ng Siniloan. Unang biyahe naming 3 lang. Ang linaw talaga ng tubig. Gagawa kami ng mga alaala dito na habang buhay naming hindi malilimutan. Dahan-dahang hinaplos ng ina ang mga titik. Tumulo ang kanyang luha at nabasa ang mga ito. Ang huling pahina, ang nanginginig na salita. Nakakatakot. Itong isang salita ang huling tala na iniwan ng kanyang anak. Bandang 11:00 ng umaga, isang lalaki ang lumapit. Si Nakpil, ang retiradong investigador na nasa kalagitnaan na ng kanyang 60s. Nagretiro siya noong 2015, ngunit bawat taon sa araw na ito, binibisita niya ang lugar. Ginang, nakapunta po kayo ulit. Mr. Nakpil, magkatabi silang tumingin sa ilog. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin. Ang mga boses nila sa recorder na, yon mahinang bulong ni Nakpil, ako rin. Paulit-ulit kong naririnig ang sigaw ni Andeng na, takbo, at sa huli, wala tayong naparusahan. Patawad po talaga, hindi niyo po kasalanan. Masyado lang mahabang panahon na ang lumipas. Natahimik sila, tanging ang agos ng tubig ang maririnig. Pero nalaman naman natin ang totoo, di ba? Kung bakit nawala sina Andeng, Mika at Tina. Yon pa lang, naputol ang sasabihin ng ina. Gusto niyang sabihing sapat na iyon, ngunit hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman. Kahit alam niya ang totoo, hindi na babalik ang kanyang anak. Hindi na hatulan ang mga salarin, hindi nakamit ang hustisya. Ngunit kahit papaano, maaari nilang alalahanin. Mr. Nakpil, naaalala pa kaya ng mga tao ang kasong ito? Hindi ko po masabi. Sa paglipas ng panahon, baka makalimutan na ng lahat. Hindi puwede. Hindi dapat makalimutan. Itinaas ng ina ang kanyang mukha, sa kanyang mga mata, may matinding determinasyon, kailangang may makaalala, kung bakit sila nawala, kung bakit hindi na sila nakabalik, kung hindi, mauulit lang ang ganito. Tumango ng malalim si Nakpil, kaya itatala ko ang lahat, ang buong investigasyon noon, para balang araw, may isang taong muling titingin sa kasong ito. Salamat po. 1:00 ng hapon, tumayo ang ina. Kailangan ko nang umalis. May usapan kaming magkikita ng mga nanay nina, Mika at Tina. Magkakasama po kayo? Opo. Bawat taon sa araw na ito, kaming 3 ang nagkikita. Ang ina ni Andeng, ang ina ni Mika, at ang ina ni Tina. Hanggat naaalala namin sila, hindi sila maglalaho. Muling tiningnan ng ina ang mga bulaklak, at dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad palayo.
Bago tuluyang umalis sa lambak, lumingon siya ng isang beses. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa ibabaw ng tubig at hinahampas ng hangin ang mga dahon. Isang tanawin ng tag-araw, sa isang sulok ng tanawing iyon, pakiramdam niya'y nakangiti pa rin ang 22 anyos na si Andeng. Ma, aalis na po kami. Mag-ingat ka. Opo, babalik din kami agad. Ngunit hindi na bumalik ang kanyang anak, naiwan siya sa isang tag-araw na hindi na magwawakas. Hanggang sa kasalukuyan, 2025, ang kaso ng pagkawala ng mga estudyante sa lambak ng Siniloan ay nananatiling hindi nalulutas. Ang kinaroroonan ng 3 estudyante, sina Andrea Reyes, Micaela Santos at Cristina Cruz, ay hindi pa rin alam. Hindi sila simpleng mga nawawalang tao. Sila ay mga saksi sa katotohanan, mga biktima dahil sa hindi sinasadyang pagkakasaksi sa isang bagay na hindi dapat makita. Ang recorder na natagpuan noong 2011 ay nagpatunay na sila ay buhay hanggang sa kanilang huling sandali. Ipinakita nito na kahit sa gitna ng panganib, sinubukan nilang iwanan ang katotohanan, ngunit inagaw ng panahon ang lahat. Ang ebidensya ay naglaho, ang mga salarin ay namatay, at ang hustisya ay hindi nakamit, ngunit ang kuwento ay nagpapatuloy. Hanggat naalala sila ng kanilang mga pamilya, hanggat may nagkukuwento ng kasong ito, ang mga boses ng 3 estudyante ay hindi maglalaho. Ang ilog ay tahimik pa ring dumadaloy. Sa isang sulok ng agos nito, umaalingaw-ngaw pa rin ang sigaw na takbo. At kami ay nagtatanong, kung hindi mo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay tuluyang maglalaho. Naaalala mo pa ba ang kasong ito? Ang aral na iniwan sa atin ng kasong ito ay malinaw. Una, ang kahalagahan ng paunang investigasyon. Kapag nasayang ang 72 oras na golden time, halos imposible nang matagpuan ang katotohanan. Ikalawa, ang panganib ng kapangyarihan at pagtatakip. Kapag nagsanib ang katiwalian at ilegalidad, mga inosenteng mamamayan ang nagiging biktima. Ikatlo, ang kapangyarihan ng alaala. Kahit hindi makamit ang hustisya, ang mismong pag-alala ay may kahulugan. 20 na taon na ang lumipas, ngunit ang mga pamilya ng 3 ay patuloy na bumibisita sa lambak, naghihintay. Na balang araw, ang katotohanan ay lubusang malilinawan, na balang araw, babalik ang kanilang mga anak. Ngunit ang lambak ay hindi sumasagot. Tanging ang agos ng tubig ang patuloy na dumadaloy, daladala ang alaala ng araw na iyon. Nagustuhan niyo ba ang kwento ngayon? Paki-subscribe at i-like ang aming channel. Ang talaan ay magpapatuloy na maghatid ng mga kwentong nalimutan na ng lipunan, ngunit hindi dapat kailanman kalimutan. Salamat sa panonood.